supplies. Kapag nagpa-kidney transplant. Pero pag natural na kidney, meron siyang binibigay na hindi mabibigay ng machine. Okay. Ang machine, aalisin lamang maybe ang manas mo, pero hindi yan talagang matatanggal lahat. Ang excess potassium mo, pero yung ibang metabolism mo na maibibigay sana ng kidney, hindi maibibigay ng makina. Okay. Pero Doc, ano naman ang kakaharapin ng isang pasyente kung sasailalim siya sa kidney transplant? Mawawala na ba yung mga gamot kapag siya ay meron ng bagong kidney? Iinom naman siya. Siyempre, ang hypertension niya nandun pa rin, di ba? Oo. Nandun pa yun, minsanan. Ang diabetes niya nandun pa rin. Sinira lang ng diabetes yung kidney. No? Ang additional medicine niya ay yung anti-rejection medicine. Anti-rejection. Kasi foreign body yung kidney. So, maging galing man yan sa nanay, tatay mo, kapatid mo, o sa ibang tao, no? O non-related man siya, or what, o galing sa mga brain dead, foreign body pa rin siya. Ang ating katawan ay talagang meron siyang panglaban sa foreign body. Rejection ang tawag doon. So, iinom sila ng anti-rejection. Now, depende naman, ang dosage naman yan, with time, bumababa. Mga maintenance level na lang siya. May mga protocol na minsan, lalo na pag matagalan na, inaalis mo na naman yung steroid na tinatawag. No? Pag mag-maintain pa rin siya ng mga at least 2 to 3 anti-rejection tablets. Okay, pero mawawala ba tuluyan yung gamot o talagang this will be forever na rin itong paggagamot dahil kailangan syempre i-maintain mo yung malusog na kidney? Oo, mag-maintenance pa rin ng anti-rejection. Mga 2, pwede yun. Okay. Oo, pero mas nagiging mas mura ba yung kanilang ginagastos kung kukumpara sa dialysis? Sa biglaan, malaki ang gastos. Pero kung titingnan mo ang gastos sa matagalang hemodialysis, komplikasyon ng dialysis, mga gamot-gamot na pwede naman wala na yon, no? Eventually, mas nakakatipid ang transplant, plus the quality of life that you can go to your office, di ba? Mga ganon. Hindi na yung sunduhatid ka sa dialysis center 3 times a week. Nandun sino ang maghahatid sa kay nanay, sino ang susundo sa dialysis center. Yan ay nagiging problema din ng family eh. So in terms of gastos, naapektuhan lahat, hindi lang ang pasyente. Pero Doc, pwede rin na itong kidney na bagong ibinigay sa iyo, pwede rin mag-fail? Pwede rin. Yung tawag, ang pinakaano dyan is rejection na. Kaya nag-anti-rejection. Ang isang pangalawang problema ng mga transplant din, mayroon ding infection. No? Kaya nga, kumbaga sa baby, lalo na sa panahong first month or the first 6 months, no? Na pinabababa ng anti-rejection medicine ang immune status mo para hindi mo i-reject yun. So, mas madali kang kapitan ng infection. Pero sa pangangalaga naman, ng isang pasyente, hindi ka naman kakapitan basta-basta ng infection. Basta maingat ka lang sa katawan mo. At kung yung isang may pamilya sa inyo, o member ng pamilya na may sakit, respond, kasi mostly respiratory, huwag ka man lumapit, no? Para naman hindi magkahawa-hawaan. Pero doon sa failure na, yung katulad din na dati, kung kunyari hindi na-address yung problema sa diabetes, sa hypertension, pwede rin ba na mag-fail uli yung bagong kidney because of that? Yes. Ang ibig sabihin noon, kung diabetes ang pinanggalingan ng kanyang, sakit, ang nakasira sa kidney, iko-control din ang blood sugar. At iko-control din ang blood pressure. Oo. So, ibig sabihin, hindi ka ligtas, hindi porke may bago kang kidney, hindi pa ligtas. Nabura yung diabetes mo at saka yung hypertension. Oo. May mga pasyente akong, hindi naman talaga primary hypertension ang kanilang sakit. Kunyari, siguro glomerulonephritis, minsan, pagka matagalan,
minsan wala na silang anti-hypertensive medicine. Kasi Oh. yung kidney na nakokontrol niya na ang tubig, ang sodium sa katawan, ang electrolytes. Mm-mm. May mga pasyenteng ganon. Depende ha. Depende Mm-mm. sa kung ano ang cause ng failure niya. Okay.